Magandang hapon po sa inyong lahat mga kabansa. Nandito tayo ngayon sa Iparas mo kay Paras. At ako'y si Ado Paglinawan na bumabati sa inyo. Secretary. Magandang hapon po mga kababayan. Nandito po tayo muli sa Iparas kay Paras, ang ating paboritong programa. At ako'y bumabati po sa inyo lahat mga palangga, mga mahal natin na mga kababayan na hanggang ngayon ay naghihirap pa rin dahil sa kabulustugan ng ating gobyerno. Okay, tayo ay nasa Cebu. Yes, yes. Secretary, nitong weekend. At narinig natin ang ibang mga nagsalita sa entablado. At yun namang iba ay nag-reaction lamang sa pamamagitan ng kanilang mga blogs, no? Okay. Ano bang masasabi mo tungkol doon sa meeting na naganap sa Cebu? Cebu? Unang-una, bigyan muna natin ng background ng ating mga kababayan kung ano ang kahulugan ng pangalawang meeting na naganap doon sa Cebu City, no? Parang bangon or something like mga maisog, no? Bangon mga maisog or something like it's a meeting for transparency, for security, at saka syempre yung mga ine-expose yung kabulastugan ng gobyerno ni Marcos. So ang very importante or napaka-importanting naganap doon ay yung talumpati ni Mayor Osmeña na siya yung nag-host noong ikangay prayer rally. Mayor Rama. Mayor Rama, should I say, Mayor Rama of Cebu City. And the highlight of that was the speech of Baste Duterte. Mayor ng Davao. Mayor ng Davao na siyang isa sa mga guest of honor doon sa prayer rally na yon. At dito po natin ipapadinig natin, kung hindi pa kayo nakarinig sa mga vlog, sa mga mainstream media, ito po yung talumpati ni Mayor Baste Duterte. Ang ako lang gihangyo unta ani gyud tanan nga kaya raman unta nimo tarungon o gustuhon lang nimo. Kay og dili gani, it's either di gyud nimo kaya gunitan ang gobyerno or you are tolerating it. Uman karon dire kani medyo ang sunod nako istorya sa inyo, may gahuwat nako, no? Ang istorya ko, ha. Mo gani kapuya bitaw sinubod lang sa may ganaha gingon ani abot pa ko diri nang ta ko inom-inom ra ta karon ang minggo man, no? Doon nalitay mambugo nakasuroy ko dari o at home man ko kayo basta na ako dari sa Cebu always man na. Ako gatuo ko mas dagagwapa dari kontra sa Davao. Padapod mo mga gwapa dito kay shortage na. Man, sige balik ta storya, ha. Karon na ay kani, nigawas na ng People's Initiative, tuwa man na dito sa Davao. Katong giingon ni Mayor Rama ganiha, gikan sa Congress, sakto man to. Kaya dapat manggod ana, kung people's good, mugikan sa tao, sa ubos good. Naghan gani, naglalis na gani, no? Nanatay problema daan, internally within sa kanang sa coalition nato aning
ang kang sa Vice President o sa Presidente. Well, we just took the highlight of the speech. Yung hamon ni Baste kay McCoy Jr. At parang in Bisaya, i-translate sa English, bakit pa daw nananatili ka dyan? If you remember, in his first speech doon sa Davao, he asked the president to resign. This time, sabi niya, kung it's a follow-up, no? Follow-up ito sa kanyang speech sa Davao, na kung ikaw, Marcos, ay walang kakayahan, bakit ka pa magpatuloy? Ha? Oh. Ito bang pagka-leader mo ay wala kang kakayahan or yung kabulastugan mo ng gobyerno ay tinotolerate mo lamang? Oh, yun ang ano. At saka nagpatutsada siya doon sa People's Initiative na hindi naman daw nanggaling sa tao. So, ito po ang hamon ni Baste kay Pangulong Marcos kung itong kahirapan ngayon, mahal na presyo na bigas, at nagpromisa ka na 20 pesos lang. Sinasabi din niya sa speech niya na yung pangbubudol mo na 20 pesos, pinapaasa mo yung mga tao, isang scam. Ini-scam mo ang Pilipino. Yun ang sinasabi ni Mayor Baste kay Pangulong Marcos. Ini-scam mo, niluloko mo, kasi you're leading them on. Nag-leading them on, nagkakampanya ka, binubudol mo ang tao, tapos nahalal ka kasi naniwala sila sa mga promisa na gandahan mo ang ekonomiya, pero wala namang nangyari. Tumaas pa ang presyo ng bigas at mga ibang bilihin. Kaya sabi ni Baste, he accused you of being a scammer, Mr. Marcos. Yun po ang ano. Now, talking of being a scammer, ito po ang nagsasalita. Sinasabi daw noong nagsabi si Pangulong Duterte na drug user ka, ang mga nakapaligid sa iyo, sinasabi ka agad nila na hindi daw totoo na bangag ka o drug user ka. Fake news kasi, fake news daw yun. Kasi noong kumakampanya ka pa lang, sinasabi mo daw na nagpa-drug test ka na at ito ay kasama mo si Vic Rodriguez. Pero ito ay pinagkasinungalingan ni Vic Rodriguez dito sa isang interview. Ito, pakinggan natin si Vic Rodriguez. Tama. Tungkol po ito sa pulburon. Although natanong ko na to sa inyo, noon daw po bang nagpa-drug test si Marcos Jr.? Present daw po ba kayo? No, I was not. Okay. Because the situation prevailing then, I'm not justifying, just a brief background. The situation then, I think it was still yung lockdown. And ang movement ng tao pa isa-isa. So, hindi talaga pwedeng, puntahan natin, sama-sama, etc. Because I remember, even when I served the results in 3 agencies, pag-isa lang din ako dahil bawal pumasok. Okay. So, what hindi nyo na-witness? So, hindi wala akong okay, malinaw yan sa ating mga kababayan. So, ang nakita nyo na lang is result, right? Tama. So, at this point in time, hindi pa rin po tinitake seriously ng presidente ang challenge ng taong bayan na again, kailangan talaga natin siyang kulitin para magpa-test? Balikan ko yung sagot ko sa iyo, Maharlika. Kung ako inakusahan ng kusino man, and readily, I will submit myself to anything. And especially if you're the highest leader of the land. Because mahirap mag-govern pagka pinagdududahan ang iyong integrity. Regardless of who is the president, I'm speaking objectively na sa Filipino. Kahit siguro sa ibang bansa nangyari ito, mahihirapang magpatuloy mag-govern hanggat may mga hanging questions at serious imputation or allegation hurled. Ito, masakit. Nung katatapos lang na naglingkod ng Pangulo,
na sinundan mo. So mahirap di ba? And then hindi pa tinitigil yung charter change na pwede naman. Hindi tinitigil yung pagkalikot sa pondo ng 2024 na nasa 700 billion. And now maybe people, especially those who crafted this, are laughing at me, at you, at us, because maybe our figures are inaccurate, 700 billion, baka 600 lang, baka 800 billion. Precisely our point. Because tinatago ninyo sa amin. Kaya kami, yung ibang kaibigan namin, nag-extrapolate na lang, yung iba naman, based on kanilang mga informante na nakakala sa kung saan, na nandiyan yung 700 billion. But, whether it's 1 billion or 700 billion, that's downright corruption. That is unconstitutional. Yung hearing din sa Senado, merong lumabas na, again, feel free to correct me on the figures, 26, 27 billion na sinasabing akap. 26, yeah. 26 billion na hindi naman pala kasama doon sa pinirmahan ng mga senador, pero yung final form ng budget ay naroroon ang masaklap na pirmahan o pinirmahan. At ngayon na nga ay isang ganap na batas. So, hindi pa naman tapos. Sana, madesisyonan dahil I think may kaso na yan sa Korte Suprema. Antay na lang natin yung magiging husga ng kataas-taasang hukuman. So, klarong-klaro po na yung mga ikangay yung nagpapaumanhin in behalf of Marcos, ano bang tawag niyan? Apologetic. Apologetic in his behalf. Na hindi naman totoo yung drug addict si Marcos. Hindi naman totoo yung bangag. At hindi nagsasabi ng totoo dahil bago pa lang mag-eleksyon ay nagpa-drug test na sila at minention nila yung pangalan ni Vic Rodriguez na siya mismo. Pero dito, sabi ni Vic Rodriguez, kasinungalingan yan dahil hindi naman ako kasama nung nagpa-drug test. Malay ko kung niluto lang yung drug test na yan or pwede ka namang bumili ng resulta pwede ka namang makiusap doon sa drug testing na gawin mong negative yung test ko. Ang sinasabi ni Vic, nung natapos na yung drug at may negative na result, siya lang ang inutusan na mag-submit doon sa mga ahensya at nagpatunay na walang drug signs or hindi iinom or kumakain ng droga si Marcos. Pero klaro-klaro dito na parang pinagsabi ni Vic na walang katuturan yung drug test na yon. At tinanong siya, ano ba ang tingin mo? Kasi there is a demand. Mayroon pong clamor na magpa-drug test ito si Marcos. At sabi ni Vic, ito yung napaka-loyal sa kanya, tumulong sa kanya, manalo siya. At ano ngayong sinasabi ni Vic Rodriguez? Kung ako ang head of state, siyempre, talagang ipuproba mo yung kredibilidad mo sa taong bayan. Maski sa ibang bansa, regardless of sino ka, pero kung ikaw namumuno sa isang bansa, kailangan maiprobahan mo yung pagdududa ng tao para maging effective ka na leader ng bansa. So, yan isang hamon din kay Marcos galing sa sarili mong kaibigan mo at naging executive secretary mo. At kaibigan pa hanggang ngayon. Kaibigan pa rin sila hanggang ngayon. At this is a friendly advice sa iyo, Marcos, McCoy Jr., from Vic Rodriguez. Magpa-drug test na po kayo. Huwag mong idaan sa tawa-tawa o sa ano pang klase na alibay. Yeah, because that's the only thing that will put this issue to rest. Yeah, because ang daming nagsasabi na talagang gumagamit ka. Ito, it's another one. Kaibigan ito. Mga kabarkada ito nung panahon na kasama mo sila Bong Dasa, sila Toti Belda, yung mga grupo-grupo mo na sila Lito Tayag, yun ang mga kagrupo mo noon. At ito,
yung asawa ni Nikki Cositeng noon. Best friend ni Oo, Bonget. ni Bonget. Oo. Ito mismo ang asawa, si Nikki Cositeng, who is a prominent lady at the time. Ito po yung sinasabi niya tungkol sa iyo. I remember Mr. Marcos as candidate today, before. Never worked. All they did was go to the disco, and they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, you know. So I'd rather cast my lot with somebody who I feel can give us a break, just a respite, even just the jargon, even just the conversation. Just to change the conversation means a lot to many people. Senator. Just the words used, even that. So, yan, interview kay Nikki Cositeng. Kaano nila yan ka-contemporary at saka the same circle. Yeah. At, Yung asawa niya, si Bing Magpayo. Kasama ko sa Beda. Si Bing Magpayo, yeah. Grupo nila yan, si Bing, no? Yeah. So, yun po ang mga patunay that there's really a clamor, Mr. Macoy Jr., sir, dapat nga ang pangalan nito the constant traveling butterfly. Kasi this week nasa Australia na naman uli. Which brings us to the alibi again ni Marcos na ito, mag-travel na naman siya uli. Kasi attend daw ng magsasalita daw sa parliament. And what is that to the Filipino people? Yan ba ay makapabuti sa kahirapan ngayon? Yun ba ay makapaibsan ang ating kahirapan ngayon na magsatadaldal ka doon sa Australian Parliament? Ito, ipakita natin itong Marcos to visit Australia this week. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is set to visit Australia, where he is expected to address the Australian Parliament and discuss the vision for the strategic partnership between the two countries signed last year. The Malacanang said Marcos will be in Australia from February 28 to 29, 2024, where he will have separate meetings with Australian senior officials for constructive discussions on defense and security, trade, investments, people-to-people exchanges, multilateral cooperation, and regional issues. Marcos will also witness the signing of new agreements in the areas of common interest to complement the already robust cooperation with Australia and expand engagement for mutual capacity building. Masyadong Highfalutin. mga highfalutin words, mga rhetorical words. Pero ang tanong magyayabang na naman ito ng mga mga economic investments, mga mga promises, promises. Pero kung totoo man na lahat ng mga yung pledges na yan, sa dami na niyang travel at bilyon-bilyon na yung in-spend na pera or ginastos na pera at pinagsinungalingan ng Department of Trade na dami na daw mga pledges na na-convert into reality. So kung totoo po ito mga kababayan, hindi naman tayo mga bobo. Bakit siya pinapag-push niya ang Congress ng amendment ng economic para makakalap tayo ng investment dahil parang talo tayo ng mga ibang ASEAN countries, sila nagkakalap ng investment at tayo ay kulelat. Pero kung para ba sinasabi niya na yung nilakad ko abroad hindi makapasok dahil may legal constraints tayo sa ating constitution? Hindi nga on the contrary, he's contradicting kasi pumasok siya sa mga iba-ibang country at pinagyayabang niya pagdating ang daming pledges. Trillion. Tapos nag-announce ang Department of Trade, yung mga pledges na nakalap ni
President Marcos ay it's now turning into investment, real investment. Kung totoo yan, hindi wag na tayong gumastos pa diyan sa charter change, Tsaka sa travels. At saka sa mag-travel ka na lang mag-travel. Mag-travel ka na lang mag-travel kasi yung mga sinasabi mong pag-travel mo, maraming pledges at nagiging investment. Bakit ka pa? Hindi ka na kailangan mag-charter change kasi ikaw pala, you possess the magic of bringing in investment. Pero ito po ay puro kasinungalingan. Ito ay sinasabi niya sa Japan, she brought home 14 billion in investment. Kung ano-ano. Ano yan? Panoorin natin. Ito, example lang sa mga pinagyabang niya. Ito. I think the number that was given to us today, just for those pledges. Pledge pa lang ito but at least meron na tayong, may opening na tayo. It was US. 9 companies. Sorry, 9 companies, but to the value of 14 billion. 14 billion. Sorry? Yes, pesos. But some of these are extensions of already existing contracts. Mag-expand lang sila ng operation nila. But the more important part is 200,000+ new jobs. 200,000 new jobs, pero sa SWS at Pulse Asia survey, number 1 is inflation, number 2 is unemployment. So saan galing yung mga dinadaldal mo, Makoy? Bakit mo naman nambudol ka na sa 20 pesos na bigas? Hanggang ngayon mambubudol ka pa rin ng mambubudol sa taong bayan. You're no longer considered Filipino pagka yung kapwa Pilipino mo ay ginugoyo mo, di ba? Parang ano masabi mo dyan? Well, ito nga, may mga darating tayong mga materyales dito na magpapatunay na para bang dinadivert lang ng ating Pangulo ang atensyon mula doon sa mga most important national concerns kung saan niya gusto dalhin ang diskurso. At itong pati, itong mga pa-travel nga is in fact keeping the reality. Alam naman ng taong bayan kung anong importante sa kanya. Hindi naman niya tayo kailangan bubuhin pa Tapos nagpasa daw ang Kongreso, happy sila. Marcos signs Tatak Pinoy into law. Ito, Marcos signs Tatak Pinoy bill into law. President Marcos Jr. signed into law on February 26 a bill formulating comprehensive Tatak Pinoy, translated as Proudly Filipino strategy in a bid to better support local industries and associate Filipino brand with high-quality products. The Tatak Pinoy is more than a branding exercise, as it is. It's about incubating and incentivizing great products that serve to carry made in the Philippines trademark. It's not just about simply slapping labels on goods and services, but showing the provenance proudly that they are Tatak Pinoy. Marcos said in a speech in Malacanang last Monday. Republic Act 11981 seeks to encourage local industries to produce more sophisticated products, which would in turn elevate the country's position in the global value chain, according to the Department of Trade and Industry. Okay. Ito, pangbubudol din ito. Because tataasan mo ang activities ng manufacturing. Pero sinasabi mo, there is lack of investors. Without this Tatak Pinoy or whatever, kayang-kaya naman sana kung may pera ang mga Pilipino manufacturers, kayang-kaya nilang mag-increase. Pero the reason is that wala silang kapital. Walang new money. Walang kapital at saka walang market. Kaya talo tayo sa ibang bansa sa market. Kasi
maski mag-increase ka pa ng manufacturing services, saan mo ibibenta? It cannot be absorbed by the Filipinos. So, walang nag-invest na Pilipino. Tapos, kinakalap mo yung mga investors, sinasabi nga na hindi kami mag-invest kasi masalimuot yung climate of investment yan. Kaya nga, hinihikayat mo ang Congress na gumawa ng hakbang na i-amend yung constitutional provisions on the economic. So, ito lahat ay nagkabuladas na nagkabuladas. Mix up. It's mixing up, pero it's not, in other words, these are incongruent sounds, no? Nakaka-confuse. It's confusing to the Filipino. Tatak Pinoy. So, pinasa po namin. Paano mo may papaganahin kung walang investors? Paano mo magaganahin kung walang market? Kaya nga, yung factory ni Gokongwei, yung ano ba yun, yung on plastic, nalugi 9 billion, kaya nga pinaghahabol yung mga importers, kasi gusto magkumita itong pinaalis yung tariff. Pinaalis yung tariff para pinataas ang tariff sa mga importers. Kasi talong-talo. So, ibig sabihin... Pero kay Gokongwei, inalis yung tariff. Nilibre. Ibig sabihin, mga kababayan, solo ni Gokongwei yung pagbenta ng kanyang produkto. Pero bakit siya nalugi? Dahil talo siya ng mga importers. So, if you are saying na tatak Pinoy ay makakabuti kay Gokongwei, that's not what's happening. There are no market that will be able to compete. Kasi, kaya nga tinanggal ang importer dahil mas mura. So, paano ka makakapag-compete nitong mga importers from China, from Thailand, Indonesia. So, ito lahat ay pambubola lang itong tatak Pinoy na ito. Without even enhancing their names or saying na ito tatak Pilipino, it boils down to the fact that wala talaga tayong climate to attract investors even from our own Filipino businessmen. So, much more, kaya nga pinag-aksayahan ngayon ng panahon ang tinatawag na amendment sa Constitution ng economic provision. But at the same time, you are contradicting yourself by saying that, ang daki na nakalap kong mga pledges. Kung ganun pala, bakit ka pa mag-a-amend? Kung di pasyal ka na lang ng pasyal sa lahat ng bansa dito sa mundo, kasi nakakalap ka pala ng pledges. Diba? Nakakatawa nga ito itong gobyerno na ito, aparing Ado. Anong masasabi mo dyan? Yeah, but we cannot see. It's not making a mark, no? It's not making a dent. Kasi trilyones yung pledges. Tapos tens of millions of investments lang ang dumarating. So, at saka may gestation period ito. Hindi naman nag-pledge ngayon. Next year, nandyan na . At saka, ang reality talaga, hindi talaga maging totoo yan na yung mga nag-pledge ay it will turn out to be a real investment. Why? Because businessmen, sila tulad nila Kuonying, tulad yung mga experts, they're saying that our country is not ready so long as there is no infrastructure. Number one. The ease of doing business is not really working. Yung corruption, napakatindi ng corruption. Ikaw pare, ano pang mga ibang high electric cost. Yun. As long as that is not addressed, yung sinasabi mo mga pledges is just mere pledges. According to former Secretary Carlos, alam mo naman yung mga pledges, nagiging bato lang naman yan. Di ba? Galing kay Carlos mismo yung statement na yan. Turn to stone. So what are we,
Kaya po sa pambubudol mo sa Pilipinas, sa ating mga kababayan, tingnan mo ngayon yung resulta sa SWS. Ito po, basahin po natin itong survey ng SWS. Marcos Duterte, C. Slightly higher net satisfaction ratings in fourth quarter 2023, SWS. Ayan, President Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte ended 2023 with higher net satisfaction ratings based on the fourth quarter SWS survey results. SWS Vice President Jay Sandoval gave a presentation of the survey results during the survey review on Thursday, February 8. Results showed that President Marcos had a plus 47 net satisfaction rating, which SWS classifies as good. However, President Marcos' current rating is slightly higher than the plus 44 in September 2023, which was also characterized as good. Ito, the 68 net satisfaction rating that President Marcos received in December 22. 68% siya noong December 2022. Bumaba, was followed by 56 in March 2023. Bumaba sa 56. Plus 58 in June. Tumaas ng 2 sa June. Bumaba na naman ang laki ng binaba. 58 to 44 na lamang. September. Tumaas ng konti. Pero between 58 to 47 and 47 and 68, from 68 to 47, from 2022 to 47 in 2023, ilan yan? Ang laki niyan. Ang laki ng lagpak mo, Marcos. 21 points. So, ibig sabihin, you are not performing well because people have understood that you are making magbudol-budol sa mga taong bayan. Yun. Okay. Ngayon, what's happening to our mga kababayan na mga middle class at mga lower middle class? They're suffering from kabulastugan ng for lack of food security. Tingnan mo ito. Ngayon, we are now the top rice importer. Ito. In 2024, pakita mo yung top rice importer. Nako. World's top rice importer in 2024. Philippines, 3,800 metric tons. China, ilang bilyon ang tao ng China. Tayo, 110 million Filipinos lang. Pero, nilampasan natin ang China. Indonesia, much bigger population, but we are eating more rice than them. The EU, the Eastern Europe, 2,400 lamang tons. In Nigeria, mas malakas kumain yung mga itim. And yet, 3,800. So, ano bang tingin mo dyan? May nagagawa ba tayo sa agricultural sector? Wala tayong counterpart production that would equate to the importation. So, is this president doing well for our country economically? Obviously not. Dahil hindi niya nare-revive yung exuberance na ating agriculture, specifically the rice industry. Dapat nga yung import pang equalize lang nung deficit. Yes. Ano nangyayari ngayon? Halos lahat ng kinakain natin bigas, angkat na. Angkat na, pero kawawa ang mga farmers kasi puro angkat na. Saan ang bibenta ng mga farmers yung kanilang mga ani? Alam mo, Secretary, meron pa akong naiwan na 3 hektar na rice land. Wala, yung 3 kong farmers ayaw na magtanim sa Chaong, Quezon. Dahil wala lugi rin. Walang support because yung pera ng land bank nilustay sa Maharlikapan. Yung pera ng land bank nilustay, pinahiram 20 bilyones. Kaya Aboitiz. Pinahiram sa kanyang best friend, number 1 crony na Aboitiz. Hindi dalhin para sa farming, dadalhin para sa power. Land bank yan, Land Bank of the Philippines. Pera niya anong sinasabi ni Marcos nung senador pa siya?
I will not agree to a merger of DBP and Land Bank. Why? Because Land Bank has a mandate. The Land Bank is supposed to finance and support the farmers, support farm production, support in the empowerment of farmers. Pero, bakit mo pinahiram ng 20 bilyones si Aboitiz para sa power? Bakit hindi mo tinodo yan sa mga farmers? Ito yung sinasabi ni ni Baste Duterte. Wala talagang transparency. Bakit hindi ilabas sa rason? Kung wala kang kakayahan. Kung bakit yung bigas, ganyan ang performance natin. Kung wala kang kakayahan, magsabi ka. O kaya, you are tolerating lang sa kapalpakan ng ating pagpapatakbo ng gobyerno. Yun ang sinasabi. At talking about Baste, itong batang ito, 36 years old, is the new leader of this country. Manang-mana sa tatay. 2.0. Oo. Ito yung Duterte 2.0. And he has made promises to become a great leader. He is a very promising leader of our country. Lakas ng karisma. Matalino. Matapang. Ang lakas ng karisma. Baka magtap pa ito sa senatorial ticket if ever he will run for senator. And he might even become the other alternative candidate for the presidency in 2028. Baka matalo pa yung kapatid niya dito sa terms of charisma, in terms of loyalty to the people, na hindi naglalaro-laro. Very, very firm. Favorite daw ito ni Inday Sara. Pero, kung favorite niya ito, bakit naman iniiwanan ng ate si Baste na maninindigan para sa Filipino people? Well, Sara is praising Marcos all the time. Yun ang malaking kababalaghan dyan sa pamilya na yan. Tsaka ang nagugustuhan ko sa kanya, yung very open siya dun sa consistency of his love for the country and love for the Filipino interest. Mga taong bayan, laging kauswagan ng mga yes. Of the people. So, this guy, Baste, is a leader to watch, mga kababayan. Another promise from Mindanao. Oo. While the father, ang aking boss, si Digong, is saying, I'm retired, at makikita mo doon sa speech niya, medyo matamlay, at very respectful dito sa Pangulo, na nagtataka ko, bakit siya sinasabi niya na wala akong problema kay Marcos. Pero nung speech niya, malaking problema niya dahil bangag daw at drug addict. So, biglang nagbago. Wala na daw siyang problema. Pero yung anak niya, naninindigan para sa kanya. That's why, ang daming tao doon sa Cebu na humahanga kay Baste, mga kababayan. And a lot of people that I've heard talking during that night in the rally, they're seeing Baste as the new leader of the opposition. Kung ito ang tatakbo kasama yung mga ibang senatorial lineup, there is a possibility that they will clover whichever senatorial lineup that will come into play this coming 2025. So, yun po. At siguro mga kababayan, abangan natin itong si Baste. Anong pangalan ito? Baste Duterte. The man to watch in 2028 and maybe earlier in 2025. He can be the trained leader in the Senate if tatakbo yan sigurado. If ang ating dating Pangulo Duterte will not run, then Baste should be the one to run for the Senate in 2025. Yun po ang sabi ng aking forecast, kababayan. Okay? Ikaw pa rin daw. Anong last word mo dyan? Nagulat ako.
yung logic niya, yung continuity ng thinking process niya. Ipaulit nga natin yung wag yung maiksi. Yung Yung una. bang full speech ni Baste. Oo. Bago tayo mag-close, ipaparinig natin sa taong bayan yung kanyang talumpati doon sa Cebu City. Consistency and malalim mag-isip. Oh? Malalim mag-isip. Ako si Baste, mayor ko sa Davao. Para may baw lang mo, nganong naikabisayaan sa Davao, kani manggong Mindanao, kani adto, gitawag kini nga land of promise. So, ang akong lula ba nako, niadto na sila dito, Mindanao, nangita sa promise. Antod karon nangita lang gyapon, miss promise. Pero mao na siya, kay tambok man gud ng yuta diya sa Mindanao, mo nang land of promise na siya, mo na daghan mig prutas dito. Unya, pag kanang mutanom ka, harvest, mo nang may ginatawag nga Kadayawan Festival. Kay giimbita man ko ni Mayor Rama, mangimbita kog balik niya, nga basig, sunod na mong Kadayawan Festival, pwede pod nga magpadala pod mo contingency ng mga Sugboanon dito pod sa amo nga. Para kita-kita ta. Suruya mi ninyo dito. Kay bisag asa mo adto, pero sagol mi. Kining Davao, kuan ni siya. Daghan pog nga bulanon, napoy Bisaya, na Ilonggo, Ilocano, napoy mga Tagaog, sagol kay mi diha. Unya, muna karon nagsugod man ning gubot kay nagtinubagay kani si Martin Romualdez akong igsoon. Diri akong pagpanarbaho na igo na manggod. Hindi man unta okay ra man na personal kay total politika wa man gibatasan diha tanan. Ang problema manggod naigo ang akong lugar amo ang teritoryo ba ang kining amo ang lugar kining Davao. Diha manggod dako man kay na siya 2,400 square kilometers man Kunya nami problema sa insurgency. Mo na yung pinakaunang issue na kong istorya na ko. Basing matingaman ko, mga nami dere. Man, tinuod lang, tama tong ingon ni Mayor Rama. O pwede ta magkahiusa nga nung di manggod. Pero na ay doon ay problema Ang kining administrasyon karon asa ko, dyan na pungot yun kaayo. Istorya ko, dako ang Davao, dagga nagbukid diha gatago ang mga NPA kaniadto. Unya, apektado ka imo ang pag-uswag, itungod, di magkasinabot nga pareho ratang Pilipino. Sakit kay na sa amua. Kaya kami gapaning kamot. Yung mga migrants good me, di maginaunta, wala magitunta mi diha. 30 ka to, 36 anyos man ko. 30, sugad-sugad yun, pagkagamay pa na ko hantod sa 34 ko, 2 years ago, diha pa mi na insurgency free. Buot pasabot, wala na yung mga NPA. Salamat kayo sa itong mga sundalong ni sakripisyo, mga polis na ito ni sakripisyo, anak. Ang problema ron, ako kibaw, unsa gitumong, pero akong duda, kini mga naapod sa Congress na mga left, na may left, okay raman ang left ka for the people, na may center left, na kuan spectrum. Kani magusubra kung kaysa to mga armado, radical, mga extremist na mga kuan. Maotoy gadaot sa mong lugar. Maotoy dito gyud medyo kuan ba. Nya paminaw man gud nako kay tungod na ay bikil. Ilang kaubanon. Unya karon na ay peace talks, na ay amnesty. 30 ka tuig kapin, sukad na tao ko. Mauna ng problema. Wa pa ko na tao, naana ng problema ka na. Human, tungod lang ingon, ane, wa lang mo nagkasinabot. Ngano apilon man ninyo ang mga tao. At sinasabi ni Baste, for 30 years,
magkakagulo ang Davao City. Ang daming namatay dahil dito sa mga insurgents. And 2 years ago pa lamang na-declare na certified na walang NPA, wala ng insurgency, makikita mo ngayon, kakampi itong mga insurgents na nasa Congress at nasa Malacanang yung iba ng administrasyon ngayon. Kaya nanghihinakit siya dahil ang mga tao sa Davao at sila ni Duterte nagsakripisyo para magiging peaceful. Yun po ang sinasabi niya na walang kwenta itong gobyerno na ito dahil magpipeace talk, mag-amnesty dito sa mga tao na pinapatay ang mga inosenteng mga tao sa Davao City. O, yan po. Okay. Continue. Ang mga lumad diha, mga ethnic tribes na mo sa Davao, mo nang nag-antos diha. Kay tungod anang di magkasinabot kay naay laing grupo nga gusto magtukob pod og gobyerno. Una karon, ang atong gobyerno nato nagpadag mga sundalo dito ang naipit ana ang mga lumad mga tribo. Mao nay nag-antos, wa sila kay baw, asa sila mukuan, mudapig dito bas NPA o diri bas gobyerno. Ang naipit kadto pang mo'y nagpait kaayo. Human karon mo nasulbad ng problema ka na balikon pag yun ninyo na kisa may parang nasuko ko, kisa may di masuko po, kisa may okay ram ani manggod ni kini atong presidente ni BBM ug ako igsug kauban man unta mo. Moong gaingon ko, kay tungod, sa usa ka korporasyon, o usa ka LGU, usa ka institusyon, naagin ay pinakaulo, pinakataas, o sunod na, o CEO ka, na vice, o unsa ba diha, na may hierarchy ang tanan. So nagi mutimon sa tanan. Ang ako lang gihangyo unta, ani gyud tanan, nga, kaya raman unta nimo tarungon o gustohon lang nimo. Kay og dili gani, it's either di gyud nimo kaya gunitan ang gobyerno or you are tolerating it. Human karon diri kani medyo ang sunod na ko istorya sa inyo, may gahuwat na ko, no? Ang istorya ko, ha? Mo gani, kapuya bitaw sinukod lang, sa may ganahaging unanin, abot pa ko diri, namta ko inom-inom raw ta karon ang Domingo man, no? Kung nalipay, mambugaw, nakasuroy ko diri, o at home man ko kayo, basta na ako diri sa Cebu, always man na. Ako gatuo ko, mas nagagwapa dari kontras Davao. Oh. Padapod mo magwapa dito kay shortage na. Man, nagibalik ta story ha. Ibakak din mo ng tag-20 nga bugas. Diha, kasayop. Scam, tawag ana, in short, para di na tamutaas ang storya dire. Di manggod, ingani manggod na, og politiko ka, mutungtong kag itablado, og unsay ingno nimo, timan-an nas tao. Musturya kag ingon ana, siguro, kay tungod, maay mamok kinabuhi, naman mo'y kaya manggod. Pero, kung pila mang bugas siguro, 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang. Gilaliman ka nga moingon kay tag 20 lang kay nagtuo ka nga kung dili okay ra pero ang mga gutom kanang mga taga-bukid ang mga kabos dako kay na nabutang sa ilahat man ina. Gisayunan gyud mo ani kani nagtuo mo kaning nasura ni mga tao diri playground ra ninyo kay tungod na alam mo'y gahom karon timan
makagaba na. Kagaba na. There you go. So, yun po ang ika nga speech ni Baste. Mayor Baste. At sana ipasok nyo sa inyong puso, sa inyong diwa. Kasi itong bata na leader, walang iba kundi sinasabi ang katotohanan ng ating kalagayan ngayon bilang Pilipino. Yun po ang nakikita natin. Parang Ado, Okay. ano sabi mo? Yan ho, remember, 60% ng population natin ay Cebuano speaking, no? So this goes through the hearts of those people listening to him in the rally, and more so as this blog circulates the country. And those people from the other part of the Visayas and Luzon ought to take notice that leadership is forming in the South, and that they should take notice. Okay. Habang nilulustay ang ating pera sa panibago na namang pasyalan sa Australia, naghihirap. Nahutoy, according to Baste, naghutoy ang tiyan sa kagutom dahil kulang-kulang ang pera, unemployment, kulang ang abot sa mga negosyo, at ang bigas ay napakataas. So, yun po ang kalagayan ng ating mga kababayan ngayon. Magandang hapon po, at ito po ang Iparas kay Paras na programa. Subscribe po kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Iparas kay Paras at sa YouTube channel ni Eli Saludara at Eli Saludara at yung pong sa akin at Ado Paglinawan. Okay.